Yung pagod ka na pagkagaling sa trabaho tapos pagdating sa bahay maglalaba ka pa pala, 'di ba? Ayos, 'di ba ga? So ganun lang talaga ang buhay, guys, kapag ka may pamilya ka na akala mo pagdating sa bahay magpapahinga ka na lang. Hindi uso 'yon pagka may pamilya ka na. Ganyan talaga, guys, ang buhay pagka pareho kayong may trabaho at nag-aaral ang mga anak nyo at wala ka namang katulong dahil mahirap lang kayo at sakto lang ang kinikita. Tulungan talaga sa mga gawain. Dahil ang dalawang bata ay kasama ni mami sa school, siya ang nag-aasikaso, nagpapakain, naghahatid, nagsusundo sa katabing school. Kaya sa mga gawaing bahay, ako naman ang umaako. Kapag ka ganitong Wednesday and Thursday, naglalaba ako. Wednesday, naglalaba ako ng mga dekolor. Inuuna kong labahan, hinahati ko kasi ang hirap maglaba ng sabay-sabay. Inuula ko yung dekolor and then kinabukasan na Thursday, saka ko naman nilalabhan yung mga white na ipinampasok, yung mga pandubli namin para hindi sikip at napakahirap sa sampayan. So bali ganun ang aming buhay araw-araw. Kahit papagod na tayo galing sa trabaho, kailangan pa rin natin gawin yung mga gawaing bahay na nag-iintay sa atin. Dahil tandaan, hindi tayo mayaman. So yan yung aking itinatatak sa aking utak. Kaya kailangan kong dedmahin ang pagod na nararamdaman at tapusin ang mga gawaing bahay dahil walang ibang gagawa nito kundi ako at kami lang. Tapos pagka Saturday naman, saka ko nilalabhan yung mga uniform namin. Yung polo and pantalon, then yung blouse ng dalawang bata at yung kanilang mga palda, Saturday namin nilalabhan para nakabukod lang. At yun lang ang aming magiging sinampay. So, hindi naman kasi tayo naka-automatic washing machine kagaya nila. Kaya talagang kailangang utay-utayin. Pero dati naman nung kasama pa namin dito si mama sa bahay, si halos lahat ng gumagawa ng mga gawaing bahay, nagluluto, naglalaba. Kaya pag papasok kami, nagising na lang kami, nakain, aalis, and then pagdating ganun din, kakain na lang, yung mga gawaing bahay tapos na lahat. Kaya talagang nung umalis si mama, ayan, kailangan naming nanibago kami, kumbaga kami naman yung gagawa ng mga gawaing bahay. Medyo nakakapanibago sa una, pero syempre hindi naman kasi sanay naman tayo sa mga ganitong gawain. Dahil syempre nung nag-aaral tayo, nagbo-boarding house lang, tayo lahat ang gumagawa. Ako ang naglalaba, magluluto ng sarili kong pagkain, ako ang naglalaba ng mga uniform ko. Kaya kumbaga sanay na tayo sa mga ganitong gawain. Hindi rin naman talaga totally nakakapanibago dahil sanay na sanay tayo sa mga ganitong gawain. Pero syempre nung narito si mama, talagang napakalaking bagay no, napakalaking tulong ng ginagawa niya sa amin kasi pagod kami sa trabaho tapos sino yung mga gumagawa ng mga ganito. Kaya ayun, wala naman kaming magagawa kasi kailangan niyang umuwi at magbantay kay Papa dahil nga na-stroke. Kaya ito yung isa sa pinakamalaking pagbabago sa buhay namin na talagang literal na kami na talaga yung nagsosolo. Pero okay lang din naman kasi ganito naman talaga dapat ang nagpapamilya. Kailangan yung harapin yung mga ganitong responsibilidad, yung mga ganitong gampanin sa buhay para sa inyong sariling mga pamilya. So yun lang, guys, thank you for watching. Follow for more.